Kumusta ka na mahal kong pamilya? Narito na naman tayo, nagtitipon sa espasyong ito kung saan naglalakbay tayo ng magkasama tungo sa pagtuklas ng mga katotohanan na nagpapalaya at nagpapabago ng ating buhay. Ang tanong na dala natin ngayon ay isang malalim, isang katanungan na maraming puso ang nakakapagtanong sa dilim ng kanilang gabi o sa gitna ng matinding pagsubok. Ang iyong mga panalangin ba ay tila hindi nadidinig? Pakiramdam mo ba ay nagdarasal ka ng nagdarasal, ngunit nananatiling walang sagot, o tila ba walang nangyayari? Kung ito ang nararamdaman mo ngayon, kung nakaramdam ka na ng pagkadismaya, ng pagdududa, o ng pagkapagod sa paghihintay, alam mo ba na hindi ka nag-iisa? At narito ang isang bagay na kailangan mong ayusin. Ang sagot sa kung bakit tila hindi nadidinig ang iyong mga panalangin ay hindi dahil sa ikaw ay hindi karapat-dapat, o dahil sa hindi ka mahal. Ang totoo, nasa loob mo ang sagot, at ito ay isang simple, ngunit malalim na pagbabago sa iyong pananaw at pag-ugali. Narito ang isang bagay na kailangan mong ayusin, at sa sandaling maunawaan mo ito, magbabago ang lahat. Makikita mo na ang mga pintuan ay magbubukas, ang mga sagot ay darating, at ang kapayapaan na hinahanap mo ay darating sa paraang hindi mo inaasahan. Manatili ka sa akin, dahil sa mga susunod na minuto, hindi lang natin tatalakayin ito kundi idedetalye natin ang bawat aspeto, at sisiguraduhin kung lalabas ka mula dito na may bagong pag-asa at kapangyarihan. Kung ang mensaheng ito ay umaantig sa iyong puso, alam mong para sa iyo ito. Ilang taon na ang nakalipas, may nakilala akong isang babae, tawagin natin siyang Aling Nena. Si Aling Nena ay isang masipag na ina, 3 anak ang kanyang binubuhay sa maliit na kita mula sa pagtitinda ng gulay sa palengke. Araw-araw, hindi nawawala ang kanyang panalangin na magkaroon sila ng sapat na pagkain sa hapag at makapag-aral ang kanyang mga anak. Nagdarasal siya ng buong puso, may luha pa sa kanyang mga mata kung minsan. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, tila walang nagbabago. Ang kanyang kita ay sapat lang para sa araw na iyon, at ang pag-aaral ng kanyang mga anak ay laging nasa bingit ng paghinto. Bakit kaya? Isang araw, tinanong ko siya kung paano niya nakikita ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. Sagot niya, mahirap po talaga ang buhay, sir. Wala na po yata kaming pag-asa. Ganito na lang po siguro kami habang buhay. Dito na natin sisimulan ang pagtuklas sa isang malalim na katotohanan. Ang pinakabuod ng isang bagay na kailangan mong ayusin ay hindi lang ang kung paano ka magdasal, kundi ang kung paano tinitingnan iyong sarili iyong sitwasyon habang ikaw nagdarasal. Ito ay tungkol sa iyong panloob na estado, ang iyong paniniwala, at ang iyong pananaw habang binibigkas mo ang iyong mga kahilingan. Maraming nagdarasal ng may pag-aalinlangan, ng may takot, o nang may kakulangan ng pananampalataya sa kanilang sariling kakayahan na matanggap ang kanilang hinihingi. Nagdarasal sila para sa abundance, ngunit sa kanilang puso, naniniwala sila na sila ay karapat-dapat lamang sa kakulangan. Nagdarasal sila para sa paggaling, ngunit patuloy nilang pinag-uusapan ang kanilang sakit at kung gaano ito kalala. Ito ang unang layer, ang pagkilala sa kung ano ang bumabarikado sa ating mga panalangin. Minsan, ang pinakamalaking hadlang ay hindi ang labas na mundo, kundi ang loob mismo ng ating puso at isipan. Narinig mo na ba ang kasabihang, kung ano ang nasa loob mo, iyon din ang lalabas? Hindi lang ito totoo sa ating mga salita at gawa, kundi pati na rin sa enerhiya at kahulugan na inilalagay natin sa ating mga panalangin. Kung nagdarasal ka para sa kapayapaan, ngunit puno ka ng puot sa loob mo, paano lalapag sa iyo ang kapayapaan? Kung nagdarasal ka para sa pag-ibig ngunit patuloy mong pinipintasan ang iyong sarili at pinagdududahan ang iyong halaga, paano mahihikayat ang tunay na pag-ibig na dumating sa iyong buhay? Ito ay isang malalim na koneksyon na madalas nating nakakalimutan. Ang ating mga panalangin ay hindi lang listahan ng mga kahilingan sa Diyos, ito ay isang pagpapahayag ng ating panloob na estado, ng ating pag-asa, at ng ating paniniwala sa ating sariling kakayahan na matanggap ang mga biyayang iyon. Ang unang hakbang para ayusin ito ay ang pagiging tapat sa iyong sarili.
Tanungin ang iyong sarili, ano ba talaga ang aking nararamdaman tungkol sa aking panalangin? Naniniwala ba talaga ako na mangyayari ito? O mayroon akong isang maliit na tinig sa loob ko na nagsasabing hindi mangyayari yan? Maaaring ikaw ay nagdarasal para sa isang trabaho, ngunit ang iyong panloob na tinig ay nagsasabing, sino ako para makakuha ng ganyang trabaho? Hindi naman ako ganoon katalino. O nagdarasal ka para sa isang malusob na relasyon, ngunit sa loob mo, patuloy kang naniniwala na hindi ka karapat-dapat sa pag-ibig. Ito ang mga tinig na sumisira sa iyong enerhiya at humaharang sa pagdating ng mga sagot. Natatandaan mo si Aling Nena? Nang marinig ko ang kanyang sagot, mahirap po talaga ang buhay, sir. Wala na po yata kaming pag-asa, agad kong naintindihan ang ugat ng kanyang hamon. Nagdarasal siya para sa abundance, ngunit ang kanyang puso at isipan ay nakakabit sa kakulangan. Ang kanyang mga panalangin ay mga kahilingan, ngunit hindi ito kasama ng paniniwala na karapat-dapat siya o posibleng magkaroon ng pagbabago. Ito ang isang bagay na kailangan nating ayusin, dahil pagkakaugnay ng ating panalangin ng ating panloob ng paniniwala. Hindi sapat na magdasal lang, kailangan nating magdasal ng may paniniwala na tayo ay karapat-dapat, at may paniniwala na ang bagay na hinihingi natin ay posible at matatanggap natin. Ang Diyos ay hindi nagkakait sa sinuman, ngunit tayo mismo ang nagkakait sa ating sarili sa pamamagitan ng ating mga limitadong paniniwala. Pero dito nagiging interesante ang lahat. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto o sa pagpapanggap. Ito ay tungkol sa tunay na pagkilala at pagpapalit ng mga lumang paniniwala na hindi na nagsisilbi sa iyo. Isipin mo, ang iyong mga panalangin ay parang mga buto. Kailangan mong itanim ang mga buto sa isang lupang mataba, may sapat na tubig at sikat ng araw para lumago. Kung ang lupa ng iyong puso ay puno ng mga damo ng pag-aalinlangan, takot, at kakulangan sa sarili, paano lalago ang iyong mga panalangin? Ang isang bagay na kailangan mong ayusin ay ang lupa ng iyong panloob na mundo. Narito ang 3 malalim na puntos na kailangan mong intindihin at i-apply. Una, ang tinatawag nating intention emotion. Hindi sapat ang magdasal lang ng mga salita. Kailangan mong ilagay ang iyong buong intensyon at ang nararamdamang emosyon sa iyong panalangin. Kapag nagdarasal ka para sa kalusugan, huwag lang sabihin ang mga salita. Isipin mo ang pakiramdam ng pagiging malusob, ang enerhiya, ang kalayaan. Kapag nagdarasal ka para sa abundance, pakiramdam mo ang pasasalamat na parabang nasa iyo na ito. Ang emotion ay ang gasolina ng iyong panalangin. Ito ang nagbibigay buhay at kapangyarihan sa bawat salita. Kung walang emosyon, ang panalangin ay parang isang patay na sulat, walang lakas. Kung kaya mo, subukang ipikit ang iyong mga mata. Ilagay ang kamay sa iyong puso, at sabihin ang iyong panalangin hindi lang sa iyong bibig kundi sa bawat hibla ng iyong pagkatao. Ikalawa, ang belief system. Ito ang pinakamahirap baguhin, ngunit ito rin ang pinakamakapangyarihan. Lahat tayo ay may mga paniniwala na nabuo simula pagkabata, mula sa ating pamilya, lipunan, at mga karanasan. Marami sa mga paniniwalang ito ay limitahan tayo. Halimbawa, kung lumaki ka sa paniniwala na ang pera ay ugat ng lahat ng kasamaan, paano ka magdarasal ng may tunay na pananampalataya para sa abundance? Kung naniniwala kang masama akong tao, paano ka magdarasal ng may pagtitiwala sa pagpapatawad at pagmamahal ng Diyos? Ang isang bagay na kailangan mong ayusin ay ang pagtuklas at pagbabago ng mga limitasyong paniniwalang ito. Kailangan mong makita ang iyong sarili na karapat-dapat sa mga biyayang hinihingi mo. Kung hindi mo kayang maniwala na ikaw ay karapat-dapat, ang iyong panalangin ay laging hahaluan ng pag-aalinlangan at pagkabahala. Dito pumapasok ang pagiging tapat sa iyong sarili. Ang pagpapalit ng isang paniniwala ay hindi nangyayari sa isang magdamag. Kailangan ng oras, pagmumuni-muni, at paulit-ulit na pagpili na maniwala sa mas nakakapagpalakas na katotohanan. Ang pangatlo at ito ay napakahalaga, ang tinatawag nating alignment ng aksyon. Hindi sapat ang magdasal lang at maghintay.
Ang iyong mga aksyon ay dapat na nakaayon sa iyong panalangin. Kung nagdarasal ka para sa kalusugan, ngunit patuloy kang kumakain ng mga hindi masusustansyang pagkain at hindi nag-ehersisyo, paano mo inaasahan na mangyayari ang paggaling? Kung nagdarasal ka para sa isang trabaho, ngunit hindi ka nagsisikap na magpadala ng resume o mag-apply, paano ka makakakuha ng oportunidad? Ang alignment ng aksyon ay ang pagpapakita ng iyong pananampalataya sa pamamagitan ng iyong mga gawa. Ito ay ang paggawa ng iyong bahagi habang iniiwan ang resulta sa mas mataas na kapangyarihan. Ito ay ang pagiging bukas sa mga oportunidad na darating at ang pagkilos ayon sa inspirasyon na ibinibigay sa iyo. Maraming tao ang nakakalimot sa huling punto na ito. Isipin mo si Mang Tonyo, isang mangingisda. Nagdarasal siya araw-araw para sa isang malaking huli. Ngunit, minsan, tamad siyang magtali ng kanyang lambat o hindi siya pumupunta sa mga lugar kung saan madalas ang huli. Ang kanyang panalangin ay nananatiling isang kahilingan, ngunit walang aksyon na kaakibat. Hindi ko sinasabi na tayo ang gumagawa ng milagro. Ang sinasabi ko ay tayo ang nagbibigay ng daan, ng posibilidad para mangyari ang milagro sa pamamagitan ng ating pananampalataya at gawa. Mi contanos comentarios de on vos est asistindo, si esa mensagem est fazendo sentido para o seu coração. Isso me ajuda muito entender nossa familia aqui, criar contedos ainda mais transformadores. Babalik tayo kay Aling Nena. Nang ipaliwanag ko sa kanya ang mga konseptong ito, lalo na ang tungkol sa kanyang belief system, napaisip siya. Nagsimula siyang magmuni-muni kung bakit ganoon ang kanyang pananaw sa buhay. Unti-unti, sinimulan niyang baguhin ang kanyang saloobin. Sa tuwing nagdarasal siya, hindi na lang siya humihingi, nagpapasalamat siya na parabang nasa kanya na ang kanyang mga kahilingan. Nagsimula rin siyang hanapin ang maliliit na oportunidad sa palengke, hindi lang basta maghintay. Nagsimula siyang mag-imbak ng kaunting pera, kahit gaano kaliit, para sa kanyang mga anak. At dahan-dahan, sa paraang hindi niya inaasahan, nagbago ang kanyang buhay. Nakakuha siya ng mas magandang pwesto sa palengke, mas maraming customer, at sa huli, nakapagpatapos niya ang kanyang mga anak. Hindi dahil nagbago ang Diyos, kundi dahil nagbago si Aling Nena. Binago niya ang isang bagay, ang kanyang panloob na mundo, ang kanyang paniniwala, at ang kanyang mga aksyon. Ngayon, baka iniisip mo, paano ko sisimulan ito? Napakaraming lumang paniniwala na kailangan kong baguhin. Hindi mo kailangang baguhin ang lahat ng sabay-sabay. Simulan mo sa isang bagay. Pumili ng isang aspeto ng iyong buhay kung saan mo gustong makita ang pagbabago, at doon mo ilapat ang tatlong prinsipyo, intensyon at emosyon, belief system, at alignment ng aksyon. Una, para sa intensyon emosyon. Bago ka magdasal, kumuha ng ilang sandali para huminga ng malalim. Mag-focus. Isipin ang bagay na hinihingi mo. Ano ang pakiramdam nito kapag nasa iyo na? Pakiramdam mo ba ang kagalakan, ang pasasalamat, ang kapayapaan? Dalhin mo ang pakiramdam na iyon sa iyong panalangin. Halimbawa, kung nagdarasal ka para sa kalusugan, isipin mo ang iyong sarili na tumatakbo, naglalaro kasama ang iyong mga mahal sa buhay, pakiramdam mo ang iyong katawan na malakas at puno ng enerhiya. Ito ang kapangyarihan ng visualization at emosyon na kaakibat ng iyong panalangin. Kung kaya mo, isulat mo ang iyong panalangin at basahin ito ng may buong damdamin. Ikalawa, sa belief system. Ito ang pinakamalaking hadlang, pero ito rin ang pinakamakapangyarihang susi. Paano mo babaguhin ang paniniwala na nakaugat na sa iyo ng matagal? Simulan sa pagtatanong sa iyong sarili. Kapag nagdarasal ka, mayroon ka bang maliit na tinig sa loob mo na nagsasabing, hindi ito posible o hindi ako karapat-dapat? Kilalanin ang tinig na yon. Huwag mong labanan, kilalanin mo lang. Tapos, tanungin mo ang iyong sarili, totoo ba talaga ito? May ebidensya ba ako na hindi ako karapat-dapat, o ito lang ay isang lumang kwento na paulit-ulit kong sinasabi sa aking sarili? Maraming beses, ang ating mga limitasyong paniniwala ay nakabase sa mga takot, hindi sa katotohanan.
Pagkatapos mong makilala ang lumang paniniwala, palitan mo ito ng isang nakakapagpalakas na affirmation. Sa halip na sabihin, hindi ako magaling, sabihin mo, may kakayahan ako at ginagamit ko ang aking mga talento upang magtagumpay. Ulitin mo ito araw-araw, hindi lang sa iyong bibig kundi sa iyong puso, hanggang sa maramdaman mong totoo ito. Ikatlo, sa alignment ng aksyon. Hindi mo kailangang gumawa ng malalaking hakbang kaagad. Simulan sa maliliit na aksyon. Kung nagdarasal ka para sa isang bagong trabaho, maglaan ka ng 30 minuto araw-araw para mag-research ng mga kumpanya, i-update ang iyong resume, o makipag-ugnayan sa mga taong makakatulong sa iyo. Kung nagdarasal ka para sa mas malusog na relasyon, simulan mong magbigay ng mas maraming oras sa iyong minamahal, o maging mas mapagbigay sa iyong pagmamahal at pag-unawa. Ang mga maliliit na aksyon na ito ay nagpapadala ng mensahe sa universo at sa iyong sarili na seryoso ka sa iyong panalangin at handa kang tanggapin ang pagbabago. Ito ay nagpapakita ng aktibong pananampalataya. Hindi ito passive na paghihintay, ito ay active na pakikipagtulungan sa banal na kapangyarihan. Ang bawat isa sa atin ay mayroong napakalaking kapangyarihan sa loob. Ang iyong mga panalangin ay hindi lang mga hiling, ang mga ito ay mga deklarasyon ng iyong kalooban, ng iyong hangarin, at ng iyong potensyal. Kung tila hindi pa nadidinig ang iyong panalangin, maaaring hindi dahil sa hindi ka pinapakinggan, kundi dahil sa mayroon kang isang bagay na kailangan mo munang ayusin sa iyong kalooban, sa iyong pananaw, sa iyong paniniwala. Kapag nagawa mo ito, hindi lang ang iyong mga panalangin ang magbabago, kundi ang iyong buong buhay. Makikita mo ang mga pintuan na bumubukas na dati ay nakasara. Mararamdaman mo ang kapayapaan at kagalakan na matagal mo nang hinahanap. Hindi ito tungkol sa magic, kundi tungkol sa pag-unawa sa mga prinsipyo ng paglikha at ang iyong papel bilang isang co-creator sa iyong buhay. Naalala ko ang isang matandang kwento tungkol sa isang magsasaka na nagdarasal para sa ulan. Araw-araw, nagdarasal siya, humihingi ng ulan para sa kanyang tuyong bukid. Sa bawat araw na lumipas, nananatiling tuyo ang lupa. Isang araw, tinanong siya ng kanyang kapitbahay, bakit ka pa rin nagdarasal? Hindi naman umuulan. Sagot ng magsasaka, nagdarasal ako dahil naniniwala ako na ulan. At dahil naniniwala ako, inihahanda ko ang aking bukid at ang aking mga balde para saluhin ang ulan. Ang kanyang pananampalataya ay hindi lang salita, ito ay may kasamang aksyon. At sa huli, dumating ang ulan at siya lang ang handa. Ikaw ba ay handa? Ang iyong potensyal ay mas malaki kaysa sa iyong iniisip. Ikaw ay nilikha para sa isang pambihirang bagay. Hindi dito nagtatapos ang iyong kwento. Ang pinakamahusay sa iyo ay darating pa. Nasa iyo na ang lahat ng kailangan mo upang makamit ang iyong mga pangarap at matanggap ang sagot sa iyong mga panalangin. Kailangan mo lang ayusin ang isang bagay na iyon, ang iyong panloob na pagkakakonekta sa iyong mga hinihingi. Ngayon, sama-sama tayong magdasal. Panginoon naming Diyos, Ama naming mapagmahal, nagpapasalamat po kami sa iyong walang hanggang pagmamahal at awa. Salamat po sa pagkakataong ito na magtipon at matuto mula sa iyong mga katotohanan. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkakamali, sa aming mga pagdududa, at sa mga pagkakataong nagkulang kami sa pananampalataya. Ama, ngayon po, itinataas namin ang aming mga puso at isipan. Tulungan po ninyo kaming makilala ang mga limitasyong paniniwala sa aming sarili, ang mga takot at pag-aalinlangan na humaharang sa pagtanggap ng iyong mga biyaya. Bigyan po ninyo kami ng karunungan na baguhin ang aming panloob na mundo upang ito ay maging mas kaayon sa iyong kalooban at sa aming mga panalangin. Puspusin po ninyo kami ng pananampalataya na aming pakiramdaman na ang aming mga kahilingan ay nasa amin na. Bigyan po ninyo kami ng lakas na gumawa ng mga aksyon na nagpapakita ng aming tiwala sa iyo. Palakasin po ninyo ang aming kalooban upang makita namin ang aming sarili na karapat-dapat sa lahat ng iyong kabutihan. Patnubayan po ninyo kami sa bawat hakbang upang ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kapangyarihan at pagmamahal. Pinupuri ka po namin, Ama.
Pinupuspusan po ninyo kami ng pag-asa, kapayapaan, at kagalakan. Naniniwala po kami na ang aming mga panalangin ay nadidinig, at ang mga sagot ay darating sa tamang panahon at sa pinakamainam na paraan. Lahat po ng ito ay aming idinadalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mahal kong pamilya, hindi ito ang katapusan ng ating paglalakbay. Ito ay simula pa lamang ng isang mas malalim na koneksyon sa iyong sarili at sa banal na kapangyarihan. Kung may natutunan ka mula sa video na ito, nais kong marinig ang iyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Anong paniniwala ang kailangan mong baguhin? Anong aksyon ang sisimulan mong gawin? Ang iyong kwento ay maaaring maging inspirasyon sa iba. At kung naramdaman mong may nagbago sa iyong puso o isipan ngayon, pakisigurong isubscribe mo ang channel na ito at i-click ang bell icon para lagi kang updated sa ating mga bagong mensahe. Sa susunod na video, tatalakayin natin kung paano panatilihin ang bagong pananaw na ito sa gitna ng mga pagsubok. Hanggang sa muli, tandaan mo, ang iyong mga panalangin ay makapangyarihan. Kailangan mo lang ayusin ang isang bagay na yon. Kaya mo yan. Magtiwala ka. Paalam.